Hello po, good morning. Ito po muli ang inyong kasama, ang inyong kaibigan at ang inyong kapatid, Sister Luz po. Good morning po sa lahat. At ngayong umaga po ay muli na naman po tayo magkakasama ng ilang sandali upang tayo po ay magkaroon po ng encouragement po muli sa bawat isa. Alam naman po natin na sa bawat araw ay sari-sari pong mga balita at mga puro negatibo na lamang po ang ating maririnig sa ating kapaligiran. Kaya po sa pamamagitan lamang ng ganitong sa pamamagitan po ng ganitong maikling pagkukwentuhan, tayo po ay magkaroon po ng kalakasan. Pagkukwentuhan, ngunit ang ating pagkukwentuhan ay ang ating Panginoon. Ang kabutihan at ang binibigay sa atin ng Panginoong Diyos na lakas sa bawat araw na dumilipas at dumarating, tayo po ay nananatiling malakas at lumalaban dahil meron po tayong Panginoong Diyos na kasama natin at siyang nagbibigay sa atin at nagpo-fulfill ng kanyang pangako sa ating buhay. Bago po tayo magsimula, tayo po muna ay manalangin. Aming Ama sa langit, maraming salamat po sa umaga na ito. Salamat po muli sa panibagong araw na ipinagkaloob po sa amin. Salamat Panginoon sa buong magdamag na kapahingahan na kami po ay binigyan mo po ng isang pag-iingat Panginoon sa buong magdamag na kami po Panginoon ay sinamahan mo at ngayong umaga ay kami binigyan mo ng bagong buhay, ng bagong pagkagising at maraming salamat. Alam po namin Panginoon na ibibigay mo po sa amin ang aming mga pangangailangan tulad po ng iyong napakaraming mabubuting pangako sa aming buhay. Tinataas ko po sa iyo Panginoon ang ministry na ito na aming isinasagawa dito po sa YouTube na ito Panginoon, at ikaw lamang ang maitaas, wala pong iba Panginoon. I pray Lord para po sa mga kasabayan ko po na manunood o makikinig ng mga salita mo, pahayagan ng iyong mga pangako sa aming mga buhay. Dalangin ko po Panginoon na buksan mo po ang aming isip, ang aming puso upang amin pong ma-absorb ang mga salita mo po na iyahayag mo ngayon sa amin. At kung meron man po, ano man po ang mga kaabalahan na nagtatangkang gumambala sa aming isip, sa aming damdamin, ito po ay aming ibinababa at inaalis sa pangalan mo Jesus. Gabayan mo kami ng iyong Holy Spirit upang kami ay makapagpatuloy sa aming gawain ito. Maraming salamat po at ngayon pa lamang po ay kami pinag-aangkin na po ng katagumpayan ng aming gagawin sa umaga na ito. At linisin mo rin po kami Panginoon sa aming mga kasalanan, kamalian, kung ano man po aming mga nagawa na hindi po naging kalugod-lugod sa iyong kalooban. Patawarin mo kami Panginoon at marapatin mo po na kami po ay makaharap sa iyo sa oras na ito. Maraming salamat po. Muli binabalik ko po sa iyo ang pinakamalaki, pinakamataas na karangalan, pasasalamat, kaluwalhatian at ang aming tunay na pagsamba ay tanging sa pangalan mo lamang Jesus na aming Panginoong Diyos at tagapagligtas. Amen and amen. Hello po, good morning po ulit. Good morning po ulit sa ating lahat. Ang ating po ngayong pag-uusapan ay tungkol po sa isang bagay na nagagawa po natin, nagagawa po ng mga tao na hindi po nila namamalayan or namamalayan man, sinasadya man o hindi, habitual man o hindi. Ito po ay binibigyan po ng Panginoon ng pansin upang tayo pong lahat ay maituwid. Po, ang pamagat po ng ating pag-uusapan at pagbubulay-bulayan ay pananalitang walang ingat or careless word na po, careless word po. So, ito po ay matatagpuan natin sa ating pong Biblia o Bible po. Ito po ay
nasa Mateo chapter 12 verse 36 or Matthew 12 verse 36. Ito po, sa Tagalog ko po babasahin. Sabi po dito, sa araw ng paghuhukom ay pananagutan ng tao ang bawat salitang bigkasin niya ng walang ingat. Po, so yun po sa Tagalog na po. Kung meron po tayong Bible na English, ito naman po ang sinasabi po sa talata o sa verse ng Matthew chapter 12 verse 36. Po, kung meron po kayo Biblia sa inyong mga tabi, pwede po kayong sumabay sa aking pagbabasa. Sabi po dito, but I say to you that for every idle word men may speak, they will give account of it in the day of judgment. Amen. So, Panginoon, ikaw po ang manguna, Panginoon, sa mga salita mo na ihayag mo ngayong umaga sa amin. May your Holy Spirit guide us to understand your words. In Jesus' name, amen. Ang sabi po dito ay pananagutan daw pala natin ang bawat salita na lumalabas sa ating bibig, sa ating labi. So, pinapaalalahanan po tayo ngayon sa mensahe ng Panginoon na ito na maging maingat daw tayo sa pagsasalita o sa paggamit ng bawat salita na lumalabas sa ating mga labi. Ito po kasi ang sabi dito, no? Mga salita daw po na ating bibigkasin ay ating pananagutan po sa Judgment Day po. So, malinaw po na si Jesus ay nagsalita. Si Jesus po ay nagpaalala na po tungkol sa mga salita na ating mga sinasambit na ang tawag niya ay walang kabuluhan po. Nonsense or careless word po. Pero kadalasan po tayong mga tao, no po, hindi natin binibigyang pansin ng ating mga sinasabi na po. Hindi natin pinapansin para bang, ay wala na, sabi ko lang, okay, ay naku, bulaklak lang ito ng aking mga dila, no po. Kaya nga po ang sabi dito, no, mismong si Jesus, he spoke plainly about our idle word, po, idle words, no, na dapat daw nating pansinin. Sinabi po niya na ang bawat salita, that every idle word that we uttered ay meron daw po tayong accountability, no po, accountable daw po tayo, no, in the day of judgment. Ako, in the day of judgment. Naniniwala po ba tayo dito na meron pong day of judgment? Yes po, pagkat ito po ay nakasulat sa Bible o sa Biblia po. Ano po? Sorry po, pinapokus ko lang po yung camera kasi medyo ayan, madilim kasi. Amen po. So, tuloy po natin na po. Sinabi nga po ni Jesus na ipagsusulit daw po natin sa araw ng paghukom ang bawat salitang lumalabas sa ating bibig na walang kabuluhan. Ano kaya yung mga words na walang kabuluhan? Hindi po, ituloy po natin, no? Ang sabi po dito ay, asahan daw natin, expect na tayo na tayo ay hahatulan. Po, hahatulan tayo ni Jesus sa mga walang galang at masamang paggamit ng ating dila. Nako, kasi ang dila po natin ay maliit na bahagi lang ng ating katawan, pero ito po yung matindi. Matindi talaga kapag tayo ay nagsalita ng hindi tama. Pwede tayo makapag-encourage pag magandang sinasabi natin. Pwede din naman tayong makasira ng buhay po kapag masama ang lumalabas sa ating mga labyo, sa ating mga salita, no po. Ang sabi po dito, napakabilis daw natin mag-assume, no? Napakabilis daw po nating magsalita na hindi natin iniisip, no po. Mga salitang walang kabuluhan, na bigla-biglang ay nabigla lang. Pero kung minsan naman sinasadya din dahil yun talagang intention ng isang tao na sabihin without what do you call this?
hindi na niya without control na po na talagang silakbo ng kanyang emosyon ay sasabihin niya ang kanyang gustong sabihin sa isang tao o sa mga tao para mailabas at mai-release lang niya yung gusto niyang sabihin. So para naging makasarili naman po, parang basta gusto ko, basta makaluwag lang sa dibdib ko. Pero meron tayong dapat second thought, no, na medyo control lang konti kasi ano kayang effect ng ating mga nabitawang salita sa ating taong kausap, di po ba? Kaya po dapat ang turo po sa atin ay ang mga salitang walang kabuluhan o walang ingat na sinasabi natin daw ay dapat muna nating pag-isipang mabuti. O kaya nga pagkagalit, huwag muna magsasalita. Yung po tinuturo sa atin na paggalit, huwag muna tayo magsasalita. Kasi alam nyo, pag nagsalita po, nagalit tayo. Yun nga po, out of emotion, ang talas po ng ating mga sinasabi. Po. Pero tignan ninyo, kapag lumamig ng ating mga ulo, mapag-iisip-isip pa din natin na parang nasobrahan natin yung mga sinabi ko. O kaya, baka nasaktan siya sa sinabi ko. Tapos nasa huli na pagsisisi na po. Kasi hindi natin alam kung ano ang naging epekto, ano ang gagawin niya sa kanyang mga narinig. Po, nasa huli nga daw po ang pagsisisi na po. Dahil magkakaroon daw to ng hindi magandang effect sa taong napagsalitaan natin. Po, madalas din daw natin na ipinapalagay na ang kasalanan ng ating dila ay hindi malaking kasalanan. Wala yun. Salita ko lang naman yun eh. Wala. Nadulas lang ang dila ko. Wala naman sa akin yun eh. Sabi ko lang yun eh. Na po. Pero akala natin hindi yung pinapansin ng Diyos. Akala nyo ba excuse yun? Akala ba natin excuse yun? Wala na. Sabi ko lang. Bahala na siya. Kakalimutan din. Tsaka wala yun. Wala yun. Pero nadinig po iyon ni Lord. Apo, pinapansin yun ng ating Diyos. Yung mga salitang lumalabas sa bibig natin. Accountable daw po tayo sa takdang panahon ng paghukom. Kaya ipagsusulit po natin ang bawat mga salita na ating binigkas na wala pong kabuluhan. O kaya nakasama po. Hindi po nakabuti. Po. Alam po ninyo, alam na alam ng ating Panginoong Jesus ang mapanirang kalikasan ng ating mga dila. Alam po niya yun eh. Po, napakabilis daw po natin mag-assume na ang ating mga dila ay hindi nagkakasala. Paano ba nangyari po? Paano po ba nangyari? Po, sabi po dito, ngunit, yet Jesus was fully aware of the devastating nature of our words. Alam po niya yun eh. Alam na alam po yun ng Panginoon eh. Alam na alam po yun Jesus, yung ating mga dila, mga salita ay mapanira. Paano natin mapanira, no? Mapanira po dahil once na tayo ay magsalita, nakasira na po tayo ng isang pag-asa. Na po, nakuha na po natin na-control na po ng dila natin sa ating sinabi sa Kanya, yung Kanyang pangarap. Na po, yung Kanyang pagpapakumbaba ay lalo pong bumaba ang Kanyang self-esteem niya. Dahil po sa mga salita ng pang-iinsulto natin, o sa galit natin, nakapagsalita tayo ng halos alam niyo, halos tinapakan na natin ang Kanyang pagkatao. Po, yun po yun eh. Kaya nga po wala daw pong nalilingid sa kaalaman. Naririnig ng Panginoon lahat ng ating mga sinasabi. Po, dahil ang mga salita daw natin na walang ingat nating binibigkas o lumalabas sa ating mga bibig ang nagbibigay ng malinaw na larawan ng kalagayan ng ating puso. Ayun po, may pinaghuhugutan. Yung sinasabi, hugot po, yung lumalabas sa ating bibig ay nanggagaling saan? Sa puso. Kaya wag natin ikakatuwiran na, sabi ko lang yun. Naku, bulaklak lang ng dila yun. Naku, wala yun. Wala naman sa akin. Pero sabi po dito, sa Matthew 15:17 to 20, no po, ang lahat na lumalabas na walang ingat sa ating mga bibig, ito daw po ay
malinaw na larawan ng kalagayan ng ating mga puso. Tignan po natin, sinasabi po ito sa Matthew 15 verse 17 to 20, no po. Meron daw itong lucid picture of the condition of our heart. Ito nga po ang Biblia, bubuksan po natin po. Tagalog po ito para po lalo po nating mabilis na maunawaan, no po. Matthew 15, sige po, buksan po natin ang Matthew 15 verse 17 po. Ito po, babasahin ko po sa inyo. Sabi po dito, hindi pa baga ninyo nalalaman ng anuman pumapasok sa bibig ay tumutukoy sa tiyan at inilalabas sa daanan ng dumi. Verse 18, datapwat ang mga bagay na lumalabas sa bibig ay sa puso nang gagaling at siyang nakakahawa sa tao. Sapagkat, ito po verse 19 na po tayo, no? Sapagkat sa puso nang gagaling ang masasamang pag-iisip, mga pagpatay, pangangalunya, pakikiapid, mga pagnanakaw, mga pagsaksi sa di katotohanan, mga pamumusong. Verse 20, ito ang mga bagay na nakakahawa sa tao. Datapwat ang kumaing hindi maghugas ng mga kamay ay hindi makakahawa sa tao. So, amen po. So, tingnan niyo po kasi minsan tayo mga tao, very literal po ang ating pagkakaunawa, no? Ang ginagawa po natin, we wash our hands before eating para po maging malinis sa mga kamay. Dahil ang katuwiran po natin ay pag kumain tayo, malinis sa kamay natin, wala mikrobyo papasok at wala pong magkakasakit. Na po, ngayon, kapag hindi ka naghugas ng kamay at maraming yung kamay, kumain ka, makakain mo yung dumi na galing sa kamay mo at magkakasakit ka. Oh. Pero, sabi nila, ang katuwiran, okay lang yun kasi halimbawa mangyari yun, pag naman ikaw ay umups, lalabas yun dun. So, wala na, malinis na. Pero, sa spiritual po na kahulugan, sinasabi po dito ng ating pong binasa sa Matthew 15 verse 17 to 20, ang ibig pong ipakahulugan ng Panginoon sa marumi at malinis na pumapasok sa ating mga bibig, yung pong pagkain, no po, hindi naman talaga yun ang nakakasira, no po. Kasi, nilalabas mo yun pag nag-hoops ka. Pero yung pong lumalabas sa ating bibig, na po, na masasamang o mga idle words po na hindi po nakakabuti sa nakakarinig, ito po yung nakakawasak po ng ng buhay ng ibang tao. Ang sabi po sa verse 20 na po, ito daw po yung nakakahawa sa tao, no po. Ang lumalabas daw sa bibig ay sa puso nang gagaling at siyang nakakahawa sa tao. Verse 17 po, verse 18 po yun, no? So, mas matindi pala yung mga lumalabas sa ating bibig, no po, at nakakahawa sa tao. So, ibig ko sabihin, mag-ingat po tayo ng mga sinasabi natin. Kasi lalong-lalo na po sa ating mga anak o sa ating kapamilya. Kapag po ang isang miyembro ng pamilya ay sabihin na po natin na nagmumura o salita po siya ng mga salitang hindi maganda, lalo na po sa ating mga anak, sa mga bata, no po. Tignan po natin, hindi po ba marami tayong alam o naririnig na ang bata pa lang nagmumura na rin. Bata pa lang, kapag nagalit, ang sama ng lumalabas sa bibig. Wala nang respeto. Kasi bakit? Kasi yun yung naririnig niya. Alam niyo po, may isa pong kwento, maiksi lang po na narinig ko po sa isang preacher na isang pamilya, tatay, nanay, anak po. Yung tatay lasenggo, yung nanay lagi nasa kanto, yun na nakikipagkismisan sa labas po. Alam po ninyo, lagi ang bata lagi nila nasa bahay, inaabutan ng gutom, ng pagkainip, ito po, tapos iiyak pag nagugutom na. Ngayon, pagdadating na yung kanyang mga magulang, sabi niya, gutom na po ako, wala pong pagkain. Pwede na sasabihin ng nanay,
Hindi ko dala ang kaldero. Demonyo kang bata ka. Lintik kang bata ka. Tapos sabihin naman ng tatay, papaluin ang bata. Ikaw demonyo ka, ha? Bata kang lintik ka. Alam mo, ang pangit kong pakinggan. Kahit ngayon sinasabi ko, ang sakit sa kalooban ko po, no? Kaya tapos mag-aaway yung mag-asawa. Anong sasabihin ng nanay, no? Ng nanay sa anong sasabihin ng nanay niya doon sa tatay niya? Nag-aaway na po yung mag-asawa. Sasabihin naman ng nanay doon sa tatay niya, ikaw naman, tanghali na rin na nakikipag-inom ka, pag-impacto ka. Ako, impacto? Narinig ng bata, impacto rin yung tatay niya. Tapos sabihin naman tatay niya, ano? Pakailamera kang bruha ka. Ikaw ang impacta. Dinarigan naman ng bata yun. Alam nyo, natanim po sa it ng bata na yung mga ganong salita. Na ang kanyang magulang, ang kanyang nanay ay impaktang bruha, at ang kanyang tatay ay impaktong lasinggero. At ang bata mismo, natanim na po sa utak niya na ang pangalan na tinatawag sa kanya ay demonyo kang bata ka. Napakasakit po. Nakakaawa po ang mga ganong bata. Po, alam po niyo, isa lamang po ito sa halimbawa na aking binabahagi sa inyo po. Marami pa pong mga instances po ba? Kaya hindi po talaga maganda dahil pagdating daw po ng panahon, ano po ang sabi sa ating verse, tayo daw po ay magsusulit sa lahat ng lumalabas sa ating bibig. Yung po mga words na yan po ay mga salita na hindi po makakapagbigay ng pagpapala sa nakakarinig. Ito nga po ay sumisira ng kinabukasan po, at sumisira ng pag-asa. Grabe po talaga. Marami pong tayo naririnig na ganyang kwento at mas mga malalala pa po sa ganyang kwento po. Kaya nga po, meron po tayong mababasa sa Kawikaan. Tuloy po natin. Kawikaan is Proverbs na po. Tignan po natin, no? Kawikaan, Proverbs po ito eh. Ang sabi po dito, babasahin ko po, no? Ang dali lang po. Alam niyo po, aking Biblia ay napakalaki. Kaya po, laki-laki po. So, ito po, sabi po sa Kawikaan, hinihimok daw tayo, no? Hinihimok daw tayo ng aklat ng Kawikaan na huwag maging madaldal. Okay? Ako ha, madaldal daw. Huwag maging madaldal kaysa manganib pang makasakit ng damdamin. Po. Yun po ang sabi, no? Yung pong Book of Proverbs encourages us to speak encouragement po, no? Rather than something offensive. Ano pa bang sabi sa Kawikaan of Proverbs 17 verse 28? Ito po ang sabi. 17 verse 28. Ang sabi ko dito. Ang mangmang na taong kapag siya'y tumatahimik ay mabibilang na pantas. Malalim kasing version ko na po by King James pa ito. Pagka kanyang tinitikom ang kanyang mga labi ay inaari siyang mabait. So, ulitin ko po, no? Ang mangmangman, pagka siya'y tumatahimik ay nabibilang na pantas. Pagka kanyang tinitikom ang kanyang mga labi ay inaari siyang mabait. So, ano ba yung mangmang? Ano po? Inosente, no? O parang, yung tao ka na nag-iingat ng pananalita mo po, no? Wala ka masyadong sinasabi. Less talk po yun. Ano po? Pagka less talk ka, ano po? Ikaw ay doon ka nabibilang sa mga pantas. Pantas, wise, ano po? Mas ganun no po? Tapos, pagka tumitikom ang kanyang mga labi, siya ay inaaring mabait. O, di po ba kayo dapat pala? Piliin ang mga lalabas sa bibig. Wag naman po yung pinipili din natin ang taong pagsasalitaan natin at yung mga taong hindi natin pagsasalitaan. Dapat po pantay-pantay lang po. Kasi ang sabi po na ating Panginoon po, sa araw ng paghukom lalabas lahat yan sa ating mga pinagsasabi.
Hindi mo naman sabihin, ay, ang bait ko nga po dun sa aking boss, ang ganda po ng mga sinasabi ko doon. Ay, ang bait ko po kay pastor, ano, ang galang-galang ko po kay pastor, kay sister. Eh, kung sabihin ni Lord sa'yo, eh, bakit yung namalengke ka minsan, yung nagtitinda, halos murahin mo, halos ibato mo yung bangus, at saka yung mga gulay, halos ihampas mo. Diba, nagsalita ka ng hindi maganda sa kanya? Tapos yung mga paninda niya, anong sabi mo? Naku, mabulok sana lahat yan. Ang mahal-mahal naman. Napakadugas mo. Alam niyo no, kapag nagsasalita tayo ng gano'n, kahit po sa oras na ito, yung binabagit ko pa yung parang tumitigas ko yung ganito ko. Naku. Kaya po, alam niyo talaga pong nakakatakot po talaga kasi lagi nating isipin na ang ating Panginoon ay nadidinig tayo. Kaya kung paminsan po, dahil hindi naman po tayo perfecto, alam niyo, pag once na meron nakahilagpos na word almighty, alam niyo, the Holy Spirit convicts us. Kinukonvict ng Holy Spirit kapag po tayo merong access, meron po tayong relasyon sa Panginoon, anak, ama, anak, ops, anak, bibig mo. Tapos bigla tayo, ay, di ba ganun tayo pinaksalita tayo, hindi maayos sa ibang tao. Bigla tayo, sorry Lord, sorry po. Tapos mag-iisip na tayo ng paraan para next time na makausap natin makapag-sorry tayo o maging mas malamig na ating emosyon. Higit sa lahat, makapag-repent tayo. Lord, sorry po talaga kanina. Sorry po sa mga nasabi ko. Ang halaga-halaga po noon. Ano pong sabi ni Lord? Sabi niya, God said, I will never keep records of wrong. Deleted na po kaagad kapag tayo nag-sorry. Pero dapat yung totoong sorry. Yung pong sorry na nagsusumikap na wag nang magkasala pa muli. Wag nang maulit. Hindi na po uulitin. Amen po. So, tuloy po natin po. Yun nga po ang sinabi sa Proverbs 17:28 na less talk tayo, edi mas, mas para tayong, what you call this, sinasabi na mabait daw ang tao, mas tumatahimik na lang kaysa nagsasalita ng kung ano-ano. Kadalasan, when we have nothing significant to say, we are tempted to speak injurious idle words. Ano po ibig sabihin nito? Kadalasan daw po kapag wala tayong mahalagang sasabihin, natutokso tayong magbitiw ng masakit at walang kabuluhang salita. Bakit po ganito? Parang, alam niyo po yung mga salitang parang wala lang. Yung wala na tayong masabi na mahalaga o tama. O edi kawalwala na lang sasabihin natin para ma-release lang yung emosyon mo. Ang turo nga po kaninang Proverbs 17, nakababasa-basa ko lang po, di ba? Manahimik na lang daw. Dahil pag nanahimik ka, mananahimik din yung emosyon mo. Lilipas din naman yan. Hanggat galit, hanggat nasa highlights tayo talaga ng emosyon natin, huwag muna daw tayong magsasalita. Ito po yung tinuturo sa atin ngayon po. Kaya nga daw po natutokso daw po tayo magbitiw ng masakit na salita at walang kabuluhan. Kasi marami daw pong oras ang ginagamit natin sa walang kabuluhang pakikipagkwentuhan. Kwentuhan ba talaga yan? Alam po niyo, sabi po dito, the more time we spend in idle chatter, idle chatter, pero sa Tagalog po, ano po ito? Walang kabuluhang pakikipagtsikahan o pakikipagkwentuhan. Ito po ibig sabihin nito, no? The greater the likelihood that we will say things that are harmful. Yan po, mas malaki daw po ang posibilidad po na makapagsalita tayo ng mga bagay na nakakasakit. Alam nyo yung kwentuhan, tsikahan, maya-maya chismisa na po yun. Alam nyo, lahat naman tayo biktima ng ganyan sa ating buhay na po. Ayaw ng Panginoon ng gossip, ayaw po niyan na yan. Ang tawag po niya rin ay pinaganda lang po, yung pong chismisan, pinaganda lang po. Ano pong sabi dito? Asa na ba yun? Ang sabi po dito, idle chatter. Wow.
Pero pag kinagalit po natin, ganun din po ang baksak nun. Walang kabuluhang pakikipagkwento. Meron palang walang kabuluhang pakikipagkwentuhan na po. Yung bang ang pinag-uusapan ni buhay ng ibang tao. Ang pinag-uusapan naglilihi pa lang yung kakilala natin sa kanila nanganak na. Exads po masyado. Po. Ano ba napapala daw natin sa ganito? Po? Siguro, kung after natin pag-usapan yun, after natin tayo pag-usap ng gano'n, pagtalikod natin, meron tayo, oops, teka, parang mali na sabi ko. Para napagchismisan namin si ganito, si sister. Then what? Lord, sorry po. Hindi ko na po ulitin. Okay lang po pagkagat. Pero kapag nasarapan kayo sa kwentuhan at napag-usapan na si sister, si brother, si gano'n, si ganyan, na kunwari ay ipag-pray mo nga pala si ano, ipag-pray mo nga si brother ganito, ipag-pray mo nga si sister ganito, no? O bakit? Naku, alam mo ba, anong nangyari sa buhay niyo? Naku, hindi natin inaasahan na yun palang kanyang ganito, ganyan. Sasabihin naman, pag-pray mo ha. Sasabihin naman, ano yung pag-pray ko? Sino ba yung karelasyon niya? Anong pangalan? Kasi ganito yun eh. Ganito, ang pangalan niya, ito. Ay, ganun pala sila. Yung sinasabi ko, hindi dapat sa mga Kristiyano yung ganyan eh. Alam mo pagka nagkataon niya, ganito. Saan na napunta usapan? Prayer eh. Hindi chismisan. Hindi pwede yung ipag-pray po natin ang ating isa sa mga kapatid natin kasi meron po siya pinagdaraanan. O sige po. Tungkol po ba saan? Ha? Kung masabi mo na may problema yun sa personal kung magagawa mo siyang kontakin o kausapin, pwede mo siyang tanungin kung anong pwede ipag-pray sa kanya. Di ba mas maayos yun? Kasi doon sa bumuo ka na ng kwento na kawalwalan. Ibig sabihin, walang kabuluhan. O, kaya, huwag daw po natin gawin ito. Mga salitang lumalabas sa bibig natin na walang kabuluhan. O, dahil, pag daw po tayo nakikipagkwentuhan ng mahabang kwentuhan, sari-sari na iisip natin. Siguro sapat na yung nagbatian kayo. O gawin natin, share the word of God. Kung magkukwentuhan pa tayo, yung kwentuhan na nag-glorify si Lord. Uy, alam mo ba? Napakabuti ng Diyos. Amen. Ano nangyari? Anong ginawa ni Lord sa'yo? Anong binigay ni Lord sa'yo? Alam mo ba? Napakabuti ng Panginoon dahil nagkita-kita kami ng mga kaibigan ko at yung isa palang friend ko doon, may problema. Alam mo, pag-pray namin siya. Tapos gumaang ang pakiramdam niya. Ay, alam mo, ganyan din ako. Kapag mabigat ang kalooban ko, napakabuti. Tsaka, alam mo, ang Panginoon natin talagang grabe yung pag-ibig niya sa akin. O edi, kahit pahabain niya at magparami, maging grupo pa kayo na nag-uusap. Maganda po. Pero kung buhay ng may buhay, ang ating huhukayin, at may duktong pa, may dagdag pa, kasi iba naman po yung malasakit sa, iba po ang nagmamalasakit sa, naghuhukay ka ng private life ng tao ng may tao. Kung minsan, ang nangyayari, magkakabaliktaran po. May mga taong nag-iisip na, gusto lang ako pagchismisan nito, ng taong ito. Whereas, maaring yung kabilang naman ay ang kanyang hanga talaga is ipag-pray. Mag-pray siya. Kasi minsan po nagkakaroon po ng guilt. Nagigilty po yung taong concern na ayokong sabihin, ayokong aminin dahil baka mapagchismisan ako. Kaya minsan po hindi natin sila masisisi dahil po sa mga ganitong pinag-uusapan natin na kwentuhan nga po ng walang kabuluhan. Ako, at mas matagal ang oras sa pakikipag-usap natin sa ibang tao, mas humahaba ang kwentuhan at napupunta na kung saan-saan. Paalala po ito sa atin po, na tayo daw po ay mag-ingat sa mga lumalabas sa ating mga bibig, dahil ito daw po natin nanggagaling sa ating puso. Alam niyo po si James na po, si Santiago na po, sa Biblia Santiago po siya na po, meron po siyang sinabi, no po, nag-warning po siya
Si Santiago po ay, si James nga po ay nag-warning, no? James cautioned believers to be swift, no? Swift to hear, slow to speak, slow to wrath. Tagalog po natin, ibig po sabihin, binalaan daw po ni Santiago ang mga tao, o binalaan ni Santiago tayo po na sa mga bagay na nakakasakit po sa damdamin ng iba, no po? Kaya binalaan tayo ni Santiago na ang mga mananampalataya daw o ang mga anak ng Diyos o mga Kristiyano daw po ay maging listo. Ano yung listo? Mabilis. Dapat malakas yung pick up natin, no? Listo, smart sa pakikinig. Pakikinig, no po? At maingat sa pananalita at di agad nagagalit. Hindi agad nagagalit, no po? Tignan po natin Santiago. Sige po, sa James chapter 1:19. Dapat po lahat ng ating pag-uusap ay galing sa Bible, no po? Asan ba Santiago? Santiago, ayun. Santiago o James po, no? Basta Tagalog po ating ginagamit para po talaga mabilis po natin itong maunawaan kahit po ako. Yan. James 1:19, Santiago chapter 1 verse 19. Ang sabi po dito. Verse 19. Nalalaman ninyo ito, minamahal kong mga kapatid. Ngunit magmaliksi ang bawat tao sa pakikinig, magmakupad sa pagsasalita, magmakupad sa pagkagalit. O, amen. Sapagkat ang galit ng tao ay hindi gumagawa ng katuwiran ng Diyos. O, verse 21 po diretso natin, no? Kaya't ihiwalay ninyo ang lahat ng karumihan at ang pag-apaw ng kasamaan at tanggapin ninyo ng may kaamuan ang salitang itinanim o ang pangaral po na pinuturo sa atin na po na makapagliligtas ng inyong mga kaluluwa. Ayun po, maganda po yung sinabi dito na po. Ayun po, ang sabi po dito ay kumbaga po sinasabi po sa atin ni James, ni Santiago po na tayo daw po mga makakilala lang sa Panginoon. Tayo daw po ay tayo daw po ay maging, ang tawag doon, nadidiscern po natin kaagad. Nadidiscern po kaagad natin na po ang sitwasyon, yung mga pinag-uusapan na po. Dapat lang tayo ay maging listo sa pakikinig. Maging maingat tayo sa ating pananalita. Na po, maging maingat sa mga salita na lumalabas sa ating mga labi. At ano po yung huling sinabi? Hindi dapat agad-agad nagagalit. Lumalaki yung mata ng ganyan. Tapos kumukunot yung ganun. Sensitive po. Kasama rin pagiging sensitive at saka yung ating tamang hinala. Ano po? Sabi rito, wag daw eh. Siguro po, normal lang naman tayo ay minsan nagagalit tayo, no? Tao tayo. Pero wag, anong sabi po kanina? Wag muna magsasalita pag galit. Wag ka munang, anong tawag nito? Wag muna tayong humarap kung kanino para ibuhos yung galit. Nandadamay pa tayo, no? Kay Pedro ka lang galit, ibinaliwan mo si Juan. Wag daw ganun. Kaya, alam niyo, naranasan na ba niyo yun? Ako po naranasan ko po yun eh. May isang taong galit. Parang galing siya sa isang makikipag-usap na sa phone, tapos galit. Tapos bigla nasulubong ko siya, tapos, hello, hi, kamusta? Binilatan ako ng mata. Kasi mangot. Tapos binaksak yung dala-dala niyang gamit. Tapos sabi niya, wala ako usapin. Sorry naman. So, naramdaman ko na kaagad na, binato niya yung phone niya pagkausap niya. Siyempre, na-hurt tayong konti, pero nagkaroon po ako ng kaisipan na, hindi mo na ako magsasalita. Kasi paano kung ako naman ang bumwelta at sinabi ko, ba't tinadamay mo ko? Kung galit ka sa kausap mo, hindi ako yun. O di maya-maya kami na magtatalo. Kasi galit pa nga siya. Nasasalabugin ko pa ng ganon. So, ayun po yung gawa ng maling emosyon natin na nagpapatulan po tayo. Hindi po itinuturo ng ating Panginoon. Hindi po ba? Ano po ba isa sa mga bunga ng Espiritu Santo? Hindi po ba yung self-control? Po ba patience? Love? Hindi po ba?
Dapat po lagi nating lagi po nagmamanifest yun sa ating buhay. Tayo pong mga mananampalataya. Alam po natin agad, listo tayo sa pakikinig, sabi nga, listo. Alam ka agad natin kung ano yung nangyari, ano ba yung matagkagan, tapos slow to anger din tayo, no po? Sabi pong gano'n, no po? Kaya ito po tinuturo sa akin, no po? Mas kakaunti ang panganib na makakasakit po tayo ng damdamin ng ibang tao, sa pananalita natin kung makikinig na lamang tayo, po, kaysa tayo ay nagsasalita pa. Po, sabi rito na po, no? We are in much less danger of saying something offensive when we are listening than we are speaking. Po, ano daw po yun? Kaya pag-isipan natin mabuti, no? Think carefully about the words that come from our mouth. Ano po? Bago lumabas sa bibig, mag-isip muna tayo. Hindi ba bakit sa mga boss-boss natin, sa mga nakakataas sa atin sa katungkulan, o sa mga elders po, no? Diba? Meron tayong mga kinatatakutan diyan, mga parang mga, terror. Hindi muna ako magsasalita. Alam niyo yung biglang, ano kaya sasabihin? Naku, ayan na si sir, ayan na si ma'am. Paano kaya ako mag-approach sa kanya? Ano kaya, sir, excuse me po. Kasi po, ma'am, good morning po. Ma'am, about, di marunong pala tayo mag-control. Marunong pala tayo mamili ng words. Pero pagka, hindi yung mga boss-boss natin halabira. Huwag po gano'n, sabi ng Panginoon ni lahat ng salita lumabas sa ating bibig. Kaya sino pa siya? Kaya ano pang estado niya sa buhay? Kaya ano pa yung estado ng kanyang pamumuhay, trabaho niya? Ano po? Alam niyo kung minsan ako na meron pong nagko-correct sa akin na po na wala na po siya. Siya po ay aking sobrang kakilala na po. Sabing gano'n na yan. Ikaw, teacher ka pa man din. Nagpapa-under ka dyan. At kinakausap mo yung panay ang po mo, talaga parang galang na galang ka. Ano lang yan So, alam niyo po, panghusga po yun racist po yung gano'n. Sabi ko sa kanya, ang sagot ko po sa kanya, kahit sino kausapin po, kahit sino pang kausapin natin, dapat meron tayong respeto. Tsaka yung nga lumalabas sa bibig natin, piliin natin. Yung makapagbibigay ng pagpapala. Hindi yung nakakasakit ang damdamin, hindi ba? Kasi kung ang tao kausap natin ay hindi siya ganun kagalang at hindi siya ganun karespeto sa buhay niya, sa ibang tao, maging example pa tayo. Maging halimbawa tayo na si ganito, talagang pag nakikipag-usap sa akin galang na galang At saka, nararamdaman ko pag-usap siya, parang lumuluman na rin ang pakiramdam ko Kahit may gusto kong sabihin hindi maayos, pero napipigil ko kasi may something. Alam niyo po, yun po yung yung kapangyarihan ng salita natin. Ang dila po ay maliit na bagay, pero ito po ay makapangyarihan. Kasi why? Ito po ay bumubuhay ng pag-asa. Po. At nakakapatay din po ito ng pag-asa. Kapag isang tao ay ninsulto mo at pinagsalitaan mo ng masasakit, na po, yung tao baka pumawala na ng gana sa buhay. Baka hindi na po magsikap. Baka tapusin na ang buhay niya. Ganito pala ako, wala pala ako sinabi. Hindi po ba? So, ingat-ingat po tayo sa pagsasalita. Kahit meron tayong gustong sabihin sa kanya na direktang ganun, pwede po naman nating daanin sa unti-unting maayos sa pananalita. Na yun din po itinutumbok natin na siya po ay magsikap sa buhay, na siya ay maging maayos sa kanyang pamumuhay. Na po, alam niyo po, mag-pray po tayo bago po tayo makipag-usap sa isang tao. Na po, na dapat kung meron tayo taong gustong pangaralan o ituwid, mag-pray po tayo. O may mga taong ginawa tayo ng di masama. Sabi kanina, sa saan po ba yun? Sa Matthew 15, verses 17 to 20, kaya na po binasa po natin na pag-ingatan daw po natin yung mga salita natin na walang kabuluhan. Alam po ninyo kasi pagsisisihan nga po natin na meron man tayo ikatuwiran. Naranasan ko po ito.
iko'y pagbintangan, paratangan, nang hindi mo ginawa. Kahit ang gustong-gusto mong magsalita, ipagtanggol ang sarili mo, dito ako nakapagsalita. Kasi ang feeling ko po, parang kahit sabihin ko yung gusto kong sabihin, parang hindi naman sila makikinig. At hindi naman sila, dahil ramdam na po natin yung, anong tawag doon, parang, planado na po ang mga sitwasyon, ganun po. So, alam po ninyo, iniyak ko lang po ito, at kinausap ko ang Panginoon. Inubos ko yung emosyon ko sa Lord na kaiiyak. At lumipas po ang mga ilang panahon. Bagamat hindi ko na po nakikita sila at yung pong mga taong concerned po sa issue na yun, alam niyo po, pinatawad ko na po sila sa puso. Kahit po wala pong pag-aayos na nangyari na po, pero pinatawad ko na po sila sa puso po. Alam po, masakit po yung tayo mahusgahan na po, at kahit pwede tayo mga tuwiran ng ating side, sabi nga po manahimik na lang. Kasi ang nananahimik daw na tao ay binibilang na pantas o wise. At kapag hindi ka lang nagsalita at manahimik ka, ang tawag na kanina, binasa ko po kanina is mabait. Ano po, hindi naman po ako ganun kabait po. Pero ang Diyos po ang mabuti po. At we are all trying our very best by the grace of God po ang lahat. Kaya po nagagawa natin yung mga bagay na mahirap gawin ng isang tao katulad natin. Nagkakamali pa rin, humihilagpos pa rin minsan-minsan, pero ang maganda po, ang punto po dito ay nakakabalik po tayo. Alam natin na kapag nagkaganon, alam natin ang ating gagawin. Tayo agad ay magpakumbaba sa Panginoon, humingi ng tawad po, at given the chance na mamit natin ang mga taong ito, nakahanda na po tayo magpatawad o handa tayo humingi ng tawad. Yun po ang susi po, yun po ang susi na tayo po ay binabago ng ating Panginoon. Mga bagay na ating kayang gawin, kayang sabihin, ang Diyos po ang gagawa para sa atin kung tayo ay willing. Dapat po willing tayo na po. Hindi tayo pwede pilipitin ng Diyos at gawin mo to. Kasi meron po tayong tinatawag na free will. At meron po tayong Biblia na ating binabasa. Dito po tayo unti-unting natututo kung ano mga dapat at hindi natin dapat gawin. Kung ano yung makalulugod sa Panginoon at ano yung hindi nakalulugod sa Kanya. Po. So, ganun po ituloy po natin. No? Sabi po, we are in much less danger of saying something offensive when we are listening. Nakikinig lang tayo than when we are speaking. Nakinig na lang po. Control. Oh. So, ang sabi ko dito, mag-isip daw tayo mabuti. Think carefully about the words that come from our mouth. Po, pag-isipang mabuti ang mga salitang lumalabas sa ating bibig. Po, dapat daw na magsalita lamang ang mga Kristiyano o ang mga mananampalataya ng mga salitang makakapagbigay ng sigla o makakapagpasigla at makapagpapala ng ibang tao. Ang ganda po nun na, ulitin ko po ano po. Christians should speak only words that uplift and bring grace to others. Sabi po yun, Ephesians 4:29. Maganda po yung atin pong alam na kung saan po makikita sa Bible po, dahil para po kung atin pong gusto muling i-check o kaya ating pagbulay-bulayan na po, maganda po. Okay? Ulit po, Ephesians chapter 4, verse 29. Ito po, 4:29. Sabi po dito, anumang salitang mahalay ay huwag lumalabas sa inyong mga bibig, kundi ang mabuting ikatitibay ayon sa pangangailangan upang makinabang ng biyaya ang mga nagsisipag kinig. Ulitin ko po, ha? Anumang salitang mahalay ay huwag lumabas sa inyong mga bibig, kundi ang mabuting ikatitibay ayon sa pangangailangan upang makinabang ng biyaya ang mga nagsisipagkinig po. Diba? Huwag daw mga salitang mahalay. Kahit meron pa po ba sa atin sa salita ng mahalay? Kahit biro, meron pa po ba? Sabi po ano daw po lumalabas sa bibig natin ay nanggagaling sa puso. Po ba? Di po ba pag tayo ay Kristiyano na, tayo ay binago na,
2 Corinthians 5:17. Therefore, uh, if you are in Christ, tinanggap mo na ang Panginoong Jesus, you are now what? A new creation, bagong nilalang ka na. Ang lahat ng luma sa pagkatao mo, pag-uugali mo ay wala na. Po, lumipas na. Yung old self, yung old na, yung dating ikaw, wala na yun. Old self mo, wala na. Ikaw ay bagong nilalang na. Po, tayo pa unti-unting binabago ng Panginoon. Unti-unti po niya tayong binabago ating pananalita, ang ating pag-uugali, ang ating nakagawian. Na po, sa pamamagitan po ng ating pag-grow as Christian, hindi naman po agad, pero unti-unti po yan eh. Pag nagkamali, tayo, bangon. Po, tayo po ay didisiplina ng ating Panginoon. Ating Ama, tinuturuan ng kanyang mga anak. Tayo po yung mga anak niya. Tayo po mga kilala na natin ang ating Panginoon. Kilala na natin, alam na natin ang kalooban ng Panginoon, kung ano yung mga gusto at ayaw niya. Ano po, dahil sa ating pagbabasa ng Biblia, makikilala po natin ang kalooban ng Panginoon at ano yung mga bagay na makabubuti sa atin, sa ating buhay at sa ating kapwa. Amen po. Kaya pag-isipan daw po natin mabuting ang mga salitang lumalabas sa ating mga bibig, na dapat daw po ito ay nakapagbibigay ng pagpapala, blessing sa ibang tao. Kaya nga po, di ba? Hi sis, God bless you. O sige, see you. God bless. Di po ba ganun? Ano po ba yung dati? Yung dati, di ba? O sige, tayo bukas ha. Pwede ka dumating. Kung mangiin dyan. Sabi ko sa'yo, sige, damot ka sa akin. Alam niyo, mga ganung word, ano? Nadidinig po natin, pero ngayon, palagi tayo nandoon sa ingat sis, God bless. Pagpalain kayo. Ay, hindi ba mas maganda marinig yun? Di ba? Alam niyo po talagang nakakatuwa ang Panginoon po. Talagang tinuturuan niya tayo po. So, kailangan pala lagi tayo tinatanong ng Panginoon. Dapat meron tayo laging tanong na ating sinasagot sa puso natin. Po. Tatanungin tayo ng Panginoon. Kailangan mo bang bawasan? Kailangan mo bang bawasan ang mga salitang ginagamit mo? Isipan po natin. O kailangan bang alisin mo na yung ganyang uri ng pagbibiro? Po. O kaya kailangan bang mas maging maingat ka na sa uri ng pagpapatawang ginagamit mo? Kasi may mga nagpapatawa hindi naman nakakatawa. Mga nagpapatawa na ano po ba yun? Iisip tayo. Alam nyo halimbawa yan. O sige, see you. Ano tapos? Sana buhay ka pa. Alam nyo yung mga nauuntog, yung mga nadadapa. Mahilig natin yung mga buhay ka pa. Di po naalala ko lang kasi nung araw po narinig ko po talaga yan. Minsan nga ako din nagsasabi ng ganyan po. Nung panahon talaga na wala pa tayo sa Panginoon. Yung biro lang po sa akin. At saka pagka po meron tayong hindi kasundong tao, pagkatapos kunwari may utang, ano po, tapos hindi agad tayo binayaran, ayaw tayong bayaran, hindi kita babayaran, niinis tayo, isasagot natin ako po, sinasabi ko, ako po hindi pa Christian, sinasabi ko ito, o di sige, okay lang, abuli ko na sa'yo pag namatay ka. So po, no, talaga minsan dumadaan sa isip ko na grabe din pala. Tsaka yung pagbabago na ibinigay ng Panginoon sa akin. Kaya, nakakaiyak po naiiyak po ako talaga. Dahil pag naalala ko po talaga yung mga pinagsabihan pala ako ng gano'n noon. So, pero wala na po yun. Tapos nga, kapag daw ikaw kay Jesus Christ na, there is no more condemnation. Pag nahingi na po natin ng kapatawaran sa Panginoon, wala na pong condemnation sa atin. Wala na po yung guilt, wala na po yung wala na po yung ulit-ulit na parang kinukonsensya ka. Wala na po. Malinis na po kasi tayo po. Tiyatawag na ng Panginoon. Huwag natin tanggapin na, ay si Lord, sinusumbatan na naman ako. Ay si Lord, pinabaysi. Ay hindi na po sa Panginoon yun. I-rebuke po natin yun. Po. Amen po. Kaya po, hinihiling po ng ating, what do you call this?
ine-expect po natin sa ating mga sarili. You're expecting that tayo po ay new creation na tayo po ay binago na. Po, hindi lang sa kilos, kundi lalong-lalo na po sa pananalita. Po, marami pong taong sensitive sa paligid natin. Mag-ingat po tayo na tayo po ay mapagsabihin ng, naku, iyan ba ang Kristiyano? Grabe magsalita. Hindi mo lang pinipili ang mga salita, lumalabas sa bibig. Kung minsan nga po, Christian to Christian, parehong silang Christian, pero nagkakaroon pa rin po ng ganito. Ito po isang paalala, hindi lamang po sa mga taong hindi pa nakakilala sa Panginoon, kundi kahit po sa atin. Kaya nga po ito po ay pinapaalala sa atin. Lahat po, wala po ditong pinipili. Kahit ano ka pa katagal na Kristiyano o mananampalataya. This message is a reminder for all of us. Po, ito pang Matthew 12:36. Na sa araw ng paghukom ay pananagutan ng tao ang lahat ng kanyang mga salitang binigkas na walang kabuluhan o walang ingat. Po, paalala po ito sa atin po, kapag po tayo ay mananalangin ngayon, let us ask the Holy Spirit to help us evaluate ourselves. Tanungin natin, saan ba ako area pa ng aking pananalita? Meron po akong kamalian. Hingi po tayo ng guidance at control po. Kasi binigay na po sa atin ng fruit po ng Holy Spirit yung self-control na po. Dapat lagi tayong aware na po. Tanong natin sa Holy Spirit, di po ba mga salita na binibigkas ko ay nakakapag-build up o nakakapag-destroy at nakakasakit ang damdamin ng ibang tao? Masakit po ba ako magsalita? Tulungan niyo po ako, maalis ko ito. Unti-unti ko po ito nawang maalis, makontrol sa pamamagitan ng biyaya mo, Panginoon. Alam niyo mga kapatid, ang mensahe po ngayong umaga na ito ay nagpaalala po sa atin na even as Christians, sometimes, hindi po tayo nagiging aware sa mga lumalabas po sa ating bibig. Na hindi natin alam ng ating kapwa ay nasasaktan pa din. O kung meron pong mga sensitive pa rin, so lagi po nating isipin na iwas po tayo sa mga words, idle word na pwede nating mabigkas na makakapag-tisod, lalo na po sa mga bagong Kristiyano o bago pa lang naman ang palapaya. At lalo na po sa mga hindi pa, no po. Kaya, lahat po para po sa lahat ng tao. Nakalagay po dito, no? Paulit-ulit ko pong sinasabi na sa araw ng paghukom ay pananagutan ng tao ang bawat salitang binigkas niya nang walang kabuluhan. Ito po ay galing po sa salita mula sa Biblia po. Matthew 12 verse 36. Tandaan po natin ito, that every careless word po na ibigkasin natin po, no, that every careless word na lumabas sa ating mga bibig ay magbibigay po tayo ng accountability. We are accountable for every idle word that we speak. Tandaan po natin ito, mga kapatid, na maging maingat po tayo sa ating pananalita po, sa ating magulang, sa ating mga kapatid, pamilya, kahit po sa mga bata, lalo na po ang mga bata, kasi madali pong mag-register sa utak nila yung mga binibigay, na mga naririnig po nilang salita sa matatanda. Po, at kahit po sa labas ng ating tahanan, pumunta ka man ng palengke, pumunta ka man ng kahit po saan, sa mga kamag-anak, piliin po natin ang mga salitang lumalabas sa ating bibig upang magbigay pagpapala po sa kanila. At papurihan nilang ating Panginoon. Never na never po tayong bibigkas sa mga words na hindi po maganda sa kanilang pandinig o hindi po magbibigay ng pagpapala sa kanila dahil sino pang unang-unang napipintasan? Ang ating Panginoon. Ang ating Panginoon Jesucristo. Yan ba ang mga Christian? Yan ba ang mga born again? Yan ba ang mga hallelujah, praise the Lord? Ang sakit po nun. Di lalo na pong masakit sa ating Panginoon. Kaya po tayo po ay maging halimbawa, tayo po ay maging asin. Na po, alam niyo po yung asin panlasa, pag ibigay ko siyang lasa sa ating pagkain po, at niluluto. Kaya pag wala na daw tayong panlasa, wala na daw po tayong lasa, wala na pong saysay ating pagiging Kristiyano. Maging ilaw daw tayo ng salibutan ito sa papaanong paraan.
magiging ilaw tayo. Tayo po ang maging halimbawa. Nawa ay makita nila ang liwanag ng kabutihan ng Panginoon sa buhay natin na ating isinasabuhay. We must be a living testimony to other people. Makitaan nila tayo ng ganon. At dapat yung pong nakikita nila at naririnig nila sa atin dapat ay totoo naman talagang yun yung totoo. Hindi po pakitang tao. Dahil bakit po? Nakikita ng Panginoon ang ating puso. Hindi ang panglabas lamang na kilos natin. Meron po kasing weighing scale ng Panginoon. Hindi po yung panimbang ng tao. Hindi po yung pananaw natin. Ang bait naman ito. Ay, ang galang nito. Iba po ang panimbang ng Panginoon. Alam niyo po yung timbangan ng Panginoon? Yun po yung righteous scale. Righteous. Sa kanya siya lang po nakakapag-timbang doon. Siya lang po nakakaalam nun. Kaya mag-iingat po tayo kasi nakakita po ang ating puso at ating iniisip. Amen po. So, for now, yun po yung ating tinanggap na mensahe sa Panginoon. Isang paalala po sa ating lahat na tayo po ay mag-ingat sa ating pananalita, na tayo po ay mag-ingat sa bawat lumalabas na salita sa ating mga bibig. Dahil ang mga salita na po na lumalabas sa ating bibig ay nanggagaling saan? Sa puso. Kaya po, pag tayo nagpipray, lagi tayo nagpapalinis na linisin ang ating mga puso. Di po ba? Lagi po tayong manalangin, tayo po ay magpalinis sa ating Panginoon. Wala pong perfect, but we can imitate Christ. Na po, we can imitate po ang kanyang ituturo sa atin sa pamamagitan ng Biblia ay atin pong sundin at i-apply sa ating buhay upang tayo po ay pagpalain ng Panginoon at makapagbigay din po tayo ng pagpapala sa ibang mga tao. Amen po. So maraming salamat po sa lahat ng kasabay ko po na nakinig. Nakinig po tayo ngayon sa salita ng Panginoon at pagpaalala. Ito po ay words of encouragement po para sa ating lahat. At ako din po ay nagpapasalamat sa lahat ng patuloy po na sumusuporta po na sa lahat po ng nagbibigay po ng panahon upang makapakinig po dito po sa video messages na ito na ibinigay po ng Panginoon para po maging ministeryo ko po. At I encourage din po ibang mga kapwa ko na mananampalataya na you can also do the same kasi po this is a ministry. Maniwanag po na this visit, wala po tayo itinataas na iba kundi ating ng Panginoon Jesus at wala rin po tayo inaatake o binabaksak na religion. Wala po. Ito po ay encouragement lang po para po sa ating lahat. At kahit ako man po ay napagpapala sa mga salita po ng Panginoon na ibinibigay sa atin, ako man po ay nakikinig po at taga-aral ng salita ng Panginoon. So for now, maraming salamat po sa mga nakinig, sa nag-like, sa nag-share, sa nag-view, at sa nag-subscribe. Maraming salamat po sa ating Panginoon, sa buhay ninyo at sa buhay ko natin lahat. Bago po tayo maghiwa-hiwalay, tayo po muna ay magpasalamat sa pamamagitan ng panalangin. Aming Ama sa langit, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, at sa patnubay ng Espiritu Santo, kami po ay nagpapasalamat sa iyo, Panginoon, sa nakatapos po namin gawain. Alam ko po, Panginoon, na ginabay mo po ako sa aking pananalita. Ikaw po ang narinig nila. Ikaw po, salita mo lamang ang naipahayag sa kanila sa umaga na ito. Dalangin ko po, Panginoon, ang mga tao na nakadinig at nakasabay po sa pakikinig ng pagbubulay-bulay ng iyong mga salita at naunawaan po at na-remind po kami muli na kami po ay maging maingat sa aming pananalita upang kami po ay maging pagpapala sa ibang tao at hindi po makasakit ng damdamin ng ibang tao. Turuan mo po kami unti-unti na makasunod sa iyo, Panginoon, sa pamamagitan po ng aming pakikinig ng iyong mga salita, aral, mensahe at pagbabasa ng Biblia at pananalangin at pakikipag-usap sa iyo. Panginoon, ingatan mo po ang lahat po ng mga nakinig. Ingatan mo po kami, Panginoon, ilayo mo kami sa disgrasya, kapahamakan, nawa paglagas mo maging malakas at kayo rin po ang mag-provide ng lahat ng aming mga pangailangan sa araw-araw. Lalo na po ngayon sa panahon ng krisis na ito, alam po namin na malalagpasan po namin, Panginoon, na nariyan ka, Panginoon, upang kami po ay ingatan at ibigay ang aming mga pangailangan. You are our provider. You are our healer. Gamutin mo po, Panginoon, at palakasin ang mga taong may sakit at nanghihina, Panginoon. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon, sa aming mga buhay
At Panginoon, kami po ay mag-aangkin ng isang matagumpay na gawain. Dito po ang aming inieri, Panginoon, ay ang kabutihan mo at ang mga aral mo, Panginoon, na bibigay po sa aming lahat ng encouragement. Maraming salamat po. Ingatan po ang bawat isa. At muli, Panginoon, kami po ay maghihiwa-hiwalay pansamantala. At muli po kami magbabalik, Panginoon, upang muli sa panibagong salita na ihayag mo po sa aming lahat. Maraming salamat. Sa iyo lamang po ang kapurihan, pasasalamat, kaluwalhatian at ang aming tunay na pagsamba ay tanging sa pangalan mo lamang, Jesus, na aming Panginoong Diyos at tagapagligtas. Tayo pong lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Thank you po. Salamat po sa lahat. God bless. Thank you. God bless.